Great day everyone! This is Ed's Realty Guide PH again. For today's vlog, nandito naman ako sa Shore 2 Residences. Isang unit na dating naka-long term at ngayon, pinapa-Airbnb na siya at kumikita na. Kasi alam naman natin yung nangyari, nagkawalaan nga yung Pogo. So ngayon, na-convert into Airbnb. At meron akong good news sa mga buyers na nakabili na ng property or mga clients na planong bumili ng condominium at nag-iisip kung sino ba ang mag-handle ng property namin dyan sa Pilipinas or dito sa Mall of Asia, Shore Residences. Meron akong na ipapakilala sa inyo na si Miss Aliana na nag-handle ng mga leasing dito sa Airbnb, Booking.com. Less hassle na sa inyo kasi meron silang two options, whether cleaning lang or handling of client. I-discuss namin sa inyo kung ano yung two option na yon. Miss Aliana, ipapakilala kita sa mga viewers natin. Ano na yan? Sige. Hello. Si Miss Aliana pala is nag-handle na siya talaga ng mga rentals. Dati, long term. Kasi di ba ang daming mga Pogo? Since 2017 is nandito na sila sa Mall of Asia Shore Residences. And right now naman is nagpo-focus sila sa Airbnb, which is a staycation business. Nagtayo na rin siya ng property management. Meron kaming two option na isi-share. Kasi si Miss Aliana is meron siyang property management company. Which is ano nga yung pangalan nun? Right Property Management Services. So, we're offering two options for the unit owners. It's either cleaning lang or gusto nyong wala talagang kahassle-hassle sa buhay, ipahandle nyo lahat sa amin, including the Airbnb, the cleaning, and all. So, yun. Nabanggit din ni Miss Aliana sa two options na yon. Let's say kung cleaning lang, may kasama na siyang guest kit, tissue, kasama na yung laundry. Very hassle-free sa halagang 600 pesos. 600 peso. Actually, sa iba, 600 peso, cleaning fee and laundry lang. Dito, kasama na yung guest kit. So, ang ganda nun, kung ikaw nasa abroad at gusto mo ikaw mag-monitor ng Airbnb at sumagot ng guest, pwede mo pa rin gawin yon. And wala ka ng problema kasi meron ng tao na maglilinis ng unit mo every check-out. Ano naman yung isang option, Aliana, na nagustuhan ko yon, yung ikaw na lahat, tapos minimal lang yung bayad? Uupo ka na lang. So, yung isang option is may property management services, may Airbnb handling fees, which is 10% of the total amount of booking, and then the cleaning services. Ang pagkakaiba kasi, pag cleaning services lang yung kinuha nyo sa akin, maglilinis lang talaga kami. So, hindi na namin responsible na ihatid pa yung guest nyo, which is, kunyari mag-check-in sila ng 5 p.m., so, maghihintay pa yung cleaners doon, hindi na po namin i-assist yun. Unlike kung kukunin nyo yung pangalawang options na kami lahat, property management, kasama doon 1,000 per month, which is kami mag-asikaso ng guest authorizations, kami na gate pass, or kung kailangan nyo na gate pass, yung electricity bill, kami na magbabayad noon, yung water bill nyo. So, kasama siya dun sa 1,000 per month, na which is service fee. And then, the Airbnb, yung 10% naman ng booking fee, yung kinukuha namin. So, kunyari, ang booking nyo is 2,000 pesos. So, 10% ng 2,000 pesos, which is 200 pesos, right? No, not bad. So, kung hindi kayo masyadong hands-on or busy kayo sa buhay, which is karamihan sa atin is busy sa buhay, and ayaw ng hassle sa buhay, pwede nyong ipa-handle sa amin lahat ng kailangan gawin, which is sa amin yung cleaning fee, kami na mag-assist ng mga guests, kami na kukuha ng guests, handle namin yung Airbnb nyo, so sa amin lahat, and then may monthly report siya sa inyo na, ito yung kinita natin, ito po yung makukuha nyo this month, less na lahat ng mga nagastos, which is yung cleaning fee. So, yun, may management fee tayo na tinatawag sa area kasi minsan may mga guests na late dumating at hindi makapasok sa building, which is kailangan namin i-assist and kailangan namin gumawa ng guest authorization form sa
area kasi hindi sila makakapasok na walang guest authorization form or assist. So, yun yung tinatawag namin na management fee. So, kami na lahat yun. And then yung Airbnb will be getting 10% of the booking, of the total booking. Let's say for example, Eliana, 20 days na book yung unit. Doon kukunin yung 10%. Kung 20 days na book yung unit mo, so 10% of the 20 days. So, yun yung kukunin namin. Yan din. Pero right now, May 2025, magkano na yung ongoing rate based on the Airbnb amount? So, yung ongoing natin, depende sa unit type. May basic unit kasi tayo na tinatawag, which is itong pinakita natin is basic unit to, which is basic furnitures. Magkano walang to? interior. So, Daily. pwede mga ganito, daily, 2,000 at least. Not bad. 2,000, pero minsan kasi lower pa yan. Kasi nga, 1,800 1,800 at least. So, pero kung Interior, no? yung unit mo, ma-offer natin siya na mas mataas, syempre, sa 2,000. At least 2,500. 2,500. Pero kung isasagad natin ng 3,000 yan or 3,500, malabong, ano lang tayo? Doon lang tayo sa mga Doon totohanan. lang tayo sa safe side. Ang gusto lang sabihin ni Aliana is gusto lang namin na mapuli book yung unit. So, doon lang tayo sa ongoing rate. Ang pag-check ng ongoing rate is titignan natin mismo sa apps ng Airbnb kasi doon makikita natin yung rate. Kasi, for example, kung may naghahanap ng for list ng daily, pipili sila doon ng unit eh. Kung ang tutulugan lang kasi mostly nag-i-staycation. So, kung may nagbigay doon ng 2,000, for sure, yun yung unang ibubuk. Yun yung ibig sabihin ni Miss Aliana. So, for example, kung marami dong mga 2,325, ikaw 3,335, then possible na hindi kunin yung sa'yo. So, magiging last option ka na lang kung talagang wala ng unit, diba? Yun yung ibig niyang sabihin. So, kami, may care kami sa mga unit owners. So, kailangan i-adjust natin. Let's say, bukas, walang booking. So, ibababa natin ng konti para may pumasok na on-the-spot booking. Parang hotel lang din yan. May peak season, may hindi peak season. So, the more na, ngayong April, maraming bakasyon yung mga bata.